Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan News Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang epekto sa mga mangingisda or fisher folks or fisherman sa Taal Lake, no? Sa mga retrieval ngayon at recovery ng kapulisan, no? Mga law enforcement sa paglocate ng mga buto, posibleng buto ng mga missing sabongero ayon po sa whistleblower na si alias Totoy. Ano ba ang epekto sa kanilang pamumuhay, livelihood? Malaki ba? Okay lang ba? So, malaking impact din ito, no? Hindi lang po ito para po sa mga biktima ng missing sabongero, kundi din apektado din ito sa kabuhayan ng mga kapatid natin na nangingisda sa Taal Lake. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po guys sa inyong panonood at suporta. Isa sa mga bagay na dapat nating pag-usapan din guys, ang epekto sa kabuhayan ng mga fisherman or mangingisda na nakadepende sa Taal Lake. Kasi whether we like it or not, apektado po ang kanilang kabuhayan. Dahil dito guys, no, hindi sila makapagpangisda or limited po ang kanilang galawan kasi may retrieval operation nga, no, recovery ng mga buto na posibleng biktima ng buto ng mga bangkay ng mga missing sabongero. Ito ang malinaw na epekto sa mga mangingisda at komunidad na sa paligid ng Taal Lake. Dulot ng isyu ng mga nawawalang sabongero. According nga sa alias Totoy or Julie Dondon Patidongan, whistleblower, na doon tinapon sa Taal Lake ang mga bangkay. Isinilid daw sa sako, nilagyan ng pabigat para hindi lulutang, no? More than 3 years or 4 years ago. Una-unang epekto sa mga mangingisda, bumaba ang bilang ng bangkang pumapalaot. Bago pa man lumabas ang balita, halos 10 bangka bawat araw ang umauwa sa lawa. Ngayon 2 na lang ang lumalabas para mangisda araw-araw. So konti na lang. Dahil dito bumagsak ang araw-araw na fish harvest mula sa 14 tonelada at ngayon 10 na tonelada sa ngayon. Okay, kasi po din medyo din sila nga sayang naman, no, kung pumalaot sila, manguli sila ng isda, wala naman bibili, no. Ikalawang dahilan, lumala ang kita at binta ng isda. Mataas pa rin ang production, ngunit konti na lang ang order mula sa Metro Manila dahil nag-atubili ang mamimili. Yes guys, no, even though sabihin natin matagal na yun nangyayari, pero nakakasira kasi sa image, no, ng Taal Lake na doon tinapon ang mga bangkay. So even buto na yon, pero maraming talagang mamimili, ang hesitant na bumili, no, kasi isipin mo, doon tinapon ang bangkay kahit matagal na, ang mga isda, kung ano pa mga lamang dagat ay kinain na yun ang bangkay. So kakainin mo rin bang isda even though matagal na? Siyempre human nature yun na ayaw nila talaga bumili, no. Mga vendor ng Tawili sa Laurel at Talisay ay nagtatalo ngayon kung maubos ba ang kanilang isda. Dati naubos pa bago mag 12 noon. Ngayon sa hapon pa lang marami pa ring tira. So they are losing money kung hindi maubos. Kasi namumuhunan din sila, no? Number 3, apektado rin ang turismo. Maraming bisita na mga resort, bangka tours, lalo na sa Volcano Island at local accommodations ang nag-cancel ng reservation dahil sa takot. Well, hindi natin sila masisisi guys, no, kasi ito nga, no, hundreds daw na mga missing sabongerong tinapon doon, no. So well, may fear talaga sila at nasisira din ang image ng Taal Lake. Sa Talisay patuloy ang kahirapan dahil sa epekto ng pagputok ng bulkan, pandemya at ngayon dahil sa retrieval operation ng sabongero. Very true, no? Hindi pa sila naka-recover, dagdagan pa ito ng additional na trahedya, no, or problema. Ika-4, panawagan para sa suporta mula sa pamahalaan. Ang Taal Lake
Aquacultural Alliance ay nanawagan ng bilisan ang search operations para makabalik ang tiwala ng publiko. Hindi din ito madali-dali guys, kasi ano ba, hinahanap din ng mga Coast Guard at mga pulis kung saan talaga, no, ang mga buto, no. Hindi natin mapadali ang retrieval operation. Umangal din si Governor Vilma Santos Ricto at papang opisyal na huwag iugnay ang lawa sa kontrobersya dahil maaring lalo itong magpalala sa sitwasyon. Ano naman ang masasabi ng BIFAR at lokal na opinion? Ayon sa BIFAR, lahat ng isda sa lawa gaya ng tawilis, tilapia at bangos ay ligtas kainin dahil hindi kumakain ng karne. Ang mga ito, lalo ng tawilis na plankton feeder lamang. Hindi nga kumakain ng karne pero contaminated naman ang lawa, no? Kahit matagal na. Pero kahit may kumpiyansa sa kalidad, natatalo ito sa public fear, kung saan mas nangingababaw ang emosyon kaysa siyensya na desisyon ng consumer. So, ano bang epekto, no? Production, 80% drop ng bangka at fish catch. Kita bumaba higit sa kalahati. Consumer behavior, mamimili, natatakot bumili ng isda mula sa lawa. Turismo, pagkansela ng bookings at pagbaba ng visitor. Community calls, panawagan para mabilisang operasyon at tulong mula sa gobyerno. Ano bang pwedeng magawing hakbang, no, para matulungan sa ganitong problema? Bilisan ang gawing transparent ang retrieval search effort para mabawasan ang public fear. Paigtingin ang edukasyon, pangkalusugan, ipaliwanag na hindi karne ang kinakain ng isda at walang health risk. Bigyan tulong financial or subsidiya ang mga fisher folks at tourism stakeholders habang bumabalik ang consumer confidence. Kahit ligtas kainin ang isda sa Taal Lake base sa ebidensya ng BIFAR, ang takot at stigma pa rin ang pumipigil sa normal na takbo ng pangingisdaan sa turismo. Balik tiwala ang susi para muling lumikha ng buhay at kita para sa lalawigan. So yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, comment kayo sa ating video, pakilagay lang po. Maraming salamat po sa inyong pagtiwala sa atin, no? So grabe talaga ang epekto, no, ng sa mga mangingisda at mga tao doon sa Taal Lake, no? Please like, share, love you all. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman pong kaibigan News Jake, paalam.